Primerong serbisyo sa 2025. Hallelujah. Salamat sa mga nag-midnight watch. Hoping next year, midnight watch na punta. O niya, nindot kayo na yung mga games, na yung mga prizes, na yung mga surprises, no? Na yung mga new things na learn, na yung insight. So, salamat sa Ginoo sa 2024 na human na. And then, looking forward to 2025. A lot of things to do, yet so little time. Anong little time man? Hapit na. Hapit na nibalik ang Ginoo. So, ang pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan, is unstoppable. So, sa diha mo balik na ang Ginoo, unsa na may atong na-accomplish. So as a church, we need to help each other. We need to work together and we need to pray for one another. Nga naagyod tay mada nga kalag sa atong pag-adto sa gingarian sa Dios, mga kaigsunan. Now, kaning mga earthly treasures, wala ni gihikaw sa Ginoo nato tungod kay gikinahanglan man ni nato. He knows it. But you should know why. You should know why you need to have it. Kay kung ang atong mentality parehas ra sa kalibutan, kaning mga dili luwas, nga para lang ma-enjoy ang kalibutan, para lang ma-meet ang mga earthly desires. So diha ta na sayop, mga igsoon, because we are different than them. No, lahi ta kumpara nila. So, salamat ta nga naatay Bible nga mo-guide nato, mga kaigsunan. Mutudlo nato asa ta dapat agi, unsay dapat buhaton nato para unsa man ni atong accomplishment ani kalibutana nga dapat para ra gyud sa himaya sa Ginoo. Amen. So salamat ta aning kagabion and nagpadayon ta, mga kaigsunan, but before that I would like to greet you all. Happy New Year. No, 2025 na gyud. Ug dapat kaning atong 2025 should be golden. Do you desire to have a golden 2025? Bahala na unsa na ilang mga kuan diha sa mga pungsoy diha sa ilang mga kuan unsarong tuiga ba? No, unsarong tuiga, year of the wa tay pakialam ana. Di ba? Wala tay pakialam. Ang ato is every year is for the Lord. Iya sa Ginoo, mga igsoon, dili ni year of the sa una, year of the rat, year of the goat, year of the horse. No, dili na. Every year is the Lord's. So dapat na diha naka-focus, mga igsoon, and the only instruction that God has given to us is to read the Bible. The instructional book of the Lord. So dapat na ata diha naka-focus, mga kaigsunan. Alright? Now, this evening, magpadayon ta sa pagtuon sa prosperity. Prosperity. Di nato ni lugakan, hantod mahuman nato ni mga igsoon, kani mga gipantudlo sa Ginoo diri sa Bible about prosperity. Ika-23 na ni natong gitun-an. Let's all stand, please. Mag-ampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another year to fellowship with you and to serve you, O God, in your church. I pray that you will bless us, dear Father, with wisdom, enough understanding to your words, nga may mo guide namo, Lord, sa among pagpangalagad, and also that we could have your blessing and to avoid the bribery of the devil, nga para mapahunong ni sa among pagpangalagad nimo. Salamat kay Lord sa instruction. Salamat sa Balag Espiritu nga may mutudlo namo, and please use me tonight sa pagwali sa imong pulong, Lord, with boldness and with power, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Solomon's Sacred Success. Ang success ni Solomon, gikan gyud sa Dios. Balaan, mga kaigsunan, kay ang nagsaad Ginoo, ang nagpatuman Ginoo. Okay? So, even though sa kinabuhi ni Solomon, wala niya nag-keep ang gi-instruct sa Ginoo, mga kaigsunan, but gituman gyud sa Ginoo ang iyang saad ni Solomon.
So, nagpamatuod ni mga igsoon kani kinabuhi ni Solomon nga ang Ginoo motuman gyud sa iyang sulti. God will never tell a lie or promise something that He will not keep. Are you listening? So, kung mauna ang atong pagtuo kabahin sa Ginoo, why don't we keep our promise to Him as well? Nga, nagsige tag-promise sa Ginoo, Lord, I will serve you. Unya ang Ginoo, nagsige na pong paabot nimo kay andam na ang Ginoo, mutuman siyang saad nimo, pero kita may maywa. Are you listening? So mo na mga kaigsunan, kung ni-believe jud ta nga ang Ginoo, kamao siya mo keep, kamao siya mo patuman sa iyang mga saad nato, dapat sa diyang mo saad tas Ginoo, ato gyud buhaton. Kaya di man gyud siya mamakak, di siya mag-delay. He is always on time, mga igsoon. So this message highlights the virtues of wisdom and humility and demonstrates God's willingness to reward those who prioritize righteous leadership and seek His guidance. Usahay sa atong pagkadaghan natag na hibaw-an, dili na ta mo seek o guidance sa Ginoo. Kaning kinabuhi ni Solomon, mga igsoon, nagpakita ni nga gikinahanglan gyud ang atong pagpagiya. Gikinahanglan gyud ang atong pagsabot nga unsa ka mapuslanon o unsa ka importante ang wisdom. Amen? Wisdom versus unsay atong mga human human knowledge o kaning unsay mga kinaadman nato aning kalibutana. Usahay ato mang ipadaplin ang wisdom gikan sa Ginoo, wala nato gipangayo kay nagtuo ta kay baw na ta. Many Christians today never prays before they decide. Many Christians today before they move, they do not pray. Nga naman, kay baw naman sila. Kay baw na sila kung sila buhaton, nakaplano na ilang kinabuhi, so di na sila kinahanglan pa magunahuna unsay buhaton nila because they know what to do. So they stop seeking for guidance. Di ba yung nata, pagkaibaw nata, di nata mag-seek o guidance? But never stop seeking God's guidance. Never stop good. Because it doesn't matter how much you know, you still do not know what may happen. You still do not know the next situation of life. O ang Ginoo, nakaibaw yun siya mga igsoon. Nasayod siya kung sa mga pangitabo sa kinabuhi sa umaabot. Nasayod siya kung sa may tabo sa imong kinabuhi. And that is why we should never stop seeking God's guidance sa atong kinabuhi. 3 things in this message for this evening. Number 1, God's offer of abundance. Ang Ginoo nag-offer og abundance kang Solomon, mga igsoon. And knowing that Solomon, before si David namatay, iya yung gibilin-bilinan, mga kaigsonan. Iyang giingnan si Solomon nga kanang siya nay mo puli o niya unsay mga nasugdan na ni David, instruksyonan si Solomon o niya si Solomon, mga igsoon, ni kuan siya nay nahimong hari, but he was so young. And that is why daning sa chapter 1 sa 2 Chronicles, dili na to makita, mga igsoon, nga ang Ginoo nakikita kang Solomon. So, in 2 Chronicles chapter 1, 7-9, ingon there's Bible, mga igsoon, in that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Tinuod ang pagpangutana sa Ginoo, but sa laing bahin, gitistingan sad si Solomon unsa gyud kahay pangayoon aning Solomon. Mabasihan nato sa tubag unya sa Ginoo niya tungod sa iyang gipangayo. So, atong masabtan diri, mga igsoon, in verse number 7 nga ang Ginoo gyud mo'y nakikita kang Solomon because God has a plan for Solomon. As well as God has a plan for all of us. And that is why, mga kaigsunan, God is meeting us every time there is a service in His church. Ang Ginoo nakigmeet gyud, mga igsoon nato. Every time nga iyatang pangitaon kada buntag, mga igsoon, diha sa iyang pulong sa atong personal devotion, sa nagbasa ta sa Bible, ang Ginoo nakigmeet nato. Gusto niya, mga kaigsunan, nga diyo
mangutana ta sa Ginoo. Diyo magampo ta sa Ginoo for guidance. Aning panahon na si Solomon mo'y giduol sa Ginoo, mga kaigsunan. And in verse number 8, and Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. So nasabtan ni Solomon mo ni nindot kaayo example of a father ba? Dili man kaayo anak ka smooth ang kinabuhi ni David, mga kaigsunan, pero ang nakita gyud ni Solomon sa iyang amahan nga si David matinuuhon gyud sa Ginoo. Nga si David pinangga sa Dios. Matud pa niya, and Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and has made me to reign in his stead. So, ang pasabot ni Solomon, I also need that mercy. Di man perfect si David. Pero nakita ni Solomon unsa ka close si David sa Ginoo. Nga bisan sa iya mga kasipyatan, mga igsoon, ang Ginoo gapadayon o guide ni David because the heart of David is for the Lord. Di man nato gid ma-perfect ni atong kinabuhi, masipyat man gyud ta mga kaigsunan, pero dili pasabot nga kanabitaw sipyat nga imo gibalik-balik kay mga sala ni David diri, usara may Bathsheba. Napabailain. Kausara man siya mga kaigsuonan nga ang matagsipyat niya ba dili repetitive. Nakasabot ha? So dili na to pwede i-apply sa atong kinabuhi mga kaigsuonan kung kaning atong pagpabadlong repetitive. Kanang kay bawo na taba nga sayop na niya pagkahuman ato gyud gyapong gibuhat tungod kay God is merciful. Kang David gani ang Ginoo merciful man. Unsa gusto si David, unsa to iyang kinabuhi, pero nahimo man gyapon siyang a man after God's own heart. So maura sad ni sa ako wa man kay bawo naman kanya nganong imo magyapong gibuhat. Kasabot na mga igsoon. So di na nato pwede ma-abuse ang kanang mercy sa Ginoo. Alright? Sa kinabuhi ni Solomon, mga igsoon, doon nakita niya nga merciful ang Ginoo kang David, iyang amahan, pero tanawa sa kang Solomon, repetitive. Repetitive ba ng 1,000? Abusive. Abusive of God's mercy. O niya, wala pa gyud niya gituman ang sugo sa Ginoo, mga kaigsunan, regarding idolatry. So diha nasipyat si Solomon, but wala man ta nagisgot sa iyang kapakyasan ang atong isgutan ang iyang sacred success. Okay, kay pwede sa ni maangko nato mga igsoon. So in verse number 9, ingon sa Bible diri, Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Usa ka bata that he was about to reign sa kadaghan sa mga tao sa Israel, mga igsoon, matud pa niya, just like the dust of the earth. Sa kadaghan. So, para niya, dili siya andam, pero wasa siya nibalibad. So si David, mga kaigsuonan, dunay pakigsabot sa Ginoo. Si David, dunay guidance ang Ginoo niya nga kanatrabahoon ni David. And Solomon knew it. Kaya nakakita man siya. So matod pa niya, iyang giistorya diri, kabantay mo mga igsoon, si Solomon, iyang gibalik diritso perme kang David sa iyang amahan. Let thy promise, so na-promise ang Ginoo ngadto kang David, my father, be what? Established. Be established. So wala siya nagunahuna for himself. Ang iyang ginahuna, Lord, katong imong gipakita sa akong amahan, tuguti nga mautoy ma-establish. Wala siya nangita og iyang kaugalingon, mga igsoon. Pareha sa atong nasod ba? Naay gisugdan ang presidente nga nindot kay project, pagsunod na sa kuha nga presidente, gihonog tong project, naghimo sa giya. Mo nang wagi na himo mga igsoon, ay mga tulay diri sa Pilipinas, wa na nga human, mga putol. Kita na magtulay putol. Tapos buhol. Wa kay bawig asa padung. Naalay bridge. Nya pagkahuman wa na.
Asa ka ni padung nga padung man sa building? Padung simbahan. Unya, kung ipadayon to, tangtangon tong simbahan dito. Nya, pwede ba di na? So na yung mga project, mga igsoon, nga may tumong. Di ba? Pero, ang gipakita sa Ginoo kang David, doon ay tumong. Og nakasabot si Solomon, ana nga tumong. And that is why, ang iyang desire, nga mapatuman ang kabubuton sa Ginoo, diha, nga gi-reveal sa Ginoo, diha sa iyang amahan, nga gusto niya, nga kato ma-establish yun. Ato yabo diri sa ato ang kaugalingon. Before ta nahimong part sa church, mga igsoon, hagbay ra ang church na exist. Ug hagbay ra nga ang kabubuton sa Ginoo para sa simbahan naa na. And God never changes. Wala siya nag-usab. He never changed the mission of the church. Karon kita nahimo matang part sa church. Nasayod ba ka sa mission? Nganong naisimbahan? Maubasad ang imong desire. Lord, let your will be done in this church nga maugay ma-establish sa akong kinabuhi. Nga maoy akong mapadayon ang imong gisugdan o gusto nimong matapos. O, lain ang atong giunahuna, mga igsoon, nga buhaton sa simbahan sa Dios. Diha man ikis-ikis ang dagan sa simbahan, mga igsoon, kay lahi naman ang dagan sa mga kasimbahanan. Dili naman nga maoy tinguha gyud sa Ginoo, igsoon, the way He started the church. Simple naman gyud unta katong gimiting sa Ginoo ang mga apostles. Unsa may giingon sa Ginoo? The Great Commission. So unsa may pinaka-vital responsibility of the church? The Great Commission. So, kumusta naman ang atong pagtagad, pagbuhat sa Great Commission? Not even all the members of the church understands what the Great Commission is all about. Unsa man ang Great Commission? Soul winning! Mo ni ta kayong soul winning, mga kaigsunan, huwag ita kasabot. Unsa nang soul winning? Daghan kay mga Kristohanon nga ang para nila ang soul winning kanang manabi lang gud o kanang pulong sa Ginoo. Are you really winning? Pasabot anang soul winning, i-win gyud nimo gyud. Sigurohon imong daog. Kita ba say soul warning na soul kanang kuan lang kanang imo ra siya giingnan ba? Soul informing. Nya naay impierno naay kuan bahala na kas buhay mo. Basta kay baw na ka na impierno naay langit ha. Ikaw na magpili, asa ka anang duha. Bye-bye. Dili na soul winning. Kaya tunulan na nimo gospel tracts, mga igsoon, unya naa din sa imong unahuna, let them go to hell with the gospel tracts in their hand. So, makabot ba nag-impierno na ilang gospel tracts? Na rin spiritual gospel tracts di ay? Kinanglan na nimo i-explain, kinanglan na nimo itudlo, mga kaigsunan. Kaya ang giingon sa Ginoo, go ye into all the world and teach all nations. Pwede man ka nagtunol, wa ka nagtudlo. Tinapulan man na mga igsoon, nagtuo ka, humana imo ang imong trabaho, isip Kristohanon, ngang hatag ra ka, lipay kay ka, o sa kalibo, nga balasahon, akong nahatag sa kanang merkado, lipay kay ka. Wa ni mo baliki, tanawa ti imong gipanghatag, na nasa kanal, na nasa yuta, mga igsoon. Aguban, giputos nas buwan. Di man yung taon na, maluwas ng buwan. Explain it! Let them know the value of the message anang nga piece of paper nga imong gihatag nila. Dili enough nga manghatag ra ka, mga kaigsunan. Dili enough nga dadto na nimo simbahan ya imong lingkod diha paminaw ni pastor. Pagkahuman wa gyud kasabot, mga kaigsunan, di nang balik. We need to win them to the Lord. According to the Bible, he that winneth soul is wise. Ang ano nahimo mang wise, kaya nakawin yun siya. Dili anak kasayon mo win, o kalag, mga igsoon. O karon mo man sugdan sa Ginoo, iyago nang giduphan sa cross. That is how Jesus started the church. He died for the church.
He gave up his life, mga igsoon. 33 years iyang gi-establish, mga igsoon, ang iyang buluhaton. 33 years nga iyang gi-prepare ang 12 ka apostoles. 33 years ang preparation, 12. Ikaw, pila na sa listahan nimo? Daghanan na no. Daghanan kay kag nasulwining no. Nakailutbok. Asa naman ang mga tawhana? Sayop na. Ang uban pwede na daghana, proud kay sila. Bisa pa, kamatay ni mo. I-file na diha mga notebooks, mga ngans, mga tao diha sa imong lungon. Di na ni mo madas langit. We need to bring souls, not names of people. Mauna ang dapat ma-establish sa atong taliwala, mga igsoon, kabubuton sa Ginoo. Sama sa gihangyo ni Solomon sa Ginoo, Lord, let nga katong imong gipakita sa akong amahan be established. For thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. So kita pod sa atong bahin, mga igsoon, let your will be established in this church. Kay katong imuhang gibuhat dito sa cross, katong imong gibuhat dito sa Calvary, aron sa pagluwas sa mga katawhan, naa karon sa akong abaga ang responsibilidad para ipanabi to siya. Let that mission be established in this church. Dapat mo na nasa atong hunahuna, mga igsoon, para dili ni magsayang-sayang ni ato ang gibuhat. Di ba no? Usahay magkakuanta, okay man lang natay activity. Lingaw man sad, di ba? O, lingaw eh. So, pero kita'y nalingaw, ana. Ang Ginoo nalingaw. Pero gitugutan ta sa Ginoo because we need it. Pero dili na to kalimtan, mga igsoon, nga na ay dapat ma-establish. Dili ka nang unsay makalipay na to. Because sometimes we think differently, man. In order to keep people, we need to make them happy. Dili na makapakip nila. Hapit rana. Hapit. Mga igsoon. Pero kung gusto yun nimo nga makip nimo ang usa ka tawo, not to make them happy, but to make them a good steward of the gospel. Mauna ang makapakip gyud kana nakasabot ba nganong naa ka diha galingkod, nganong ni-exist ka sa simbahan. Kay kung matag membro nakasabot ana, mga igsoon, you cannot beat the joy nga mahatag sa usa ka kalag nga imong nasyaran unya idawat sa Ginoo na usab tinuod siya nahimong bunga, dili mapildi ang joy nga madawat nimo, ana, mga igsoon. Sa bisan unsa nga activity nga imong mabuhat sa simbahan sa Dios. Mao na controlled gyud nato, mga igsoon, kanang mga activity lingaw-lingaw, controlled gyud nato kay kun naa sila diha, it's so tiring. Nga mao na ang anao na to pag-control o pag-maintain ang atong mga especially young people. Kung wa tay activity nga lingaw-lingaw, wa tay young people. Amo na nahitabo. Ang mga young people way kalibutan. Sa reason nganong naisimbahan. Si Solomon, young people pa man eh. Apart pa man eh sa mga youth. Kay bata pa man siya, nakasabot lagi siya lagi nga dapat na i-establish. Pangutanon na to atong mga young people karon. Unsa may angay ma-establish sa atong kinabuhi aning simbahan na? Na ba sila nasabtan? Wala. Kano sa man magduwa-duwa? Marag yun na ilaha. Diha ta na nga sipyat. Ug ato nagsala, mga igsoon nga nag-una, tungod kay wala na to sila gi-establish sa dapat ma-establish sa ilang kinabuhi. Which is the gospel of the Lord. Lami kayo maglingaw-lingaw kung ang Ginoo nalipay og una sa atong kinabuhi. Because ang tawag ana, mga igsoon, delight. Delight. O diba, sa bata pa ka, pag makadungog kag delight, ang imo dayang masumpay de ice cream. Ice cream delight. Lingaw kay ka. Mga igsoon, kanang delight manggod nalipay both parties.
Nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, samtang ikaw pod nalipay samtang gibuhat nimo ang gisugo sa Ginoo. Mao nay delight. So unsa man nimo pag delight na sige kag bagutbot diha mga igsoon nga gitudluan ka unsaon pagsulwining, gitudluan ka unsaon ma-free ka para sa pagpangalagad sa Ginoo, pero ikaw nagsige kag resist, nagsige ka og reklamo, nagsige ka og kanang bagutbot nganong but-an man ta aning kinabuhi ani nga naa man kay gustong buhaton, naa man kay existing nga panginabuhi. Well, nagsangit-sangit man kas pagpangalagad. That is the reason why you have pastor in your life. Because you never care about what is God establishing in His body. Naman siya gi-establish din nga misyon. Mao na gitawag na Great Commission. Gi-establish man na niya dito sa bukid, mga igsoon. Sa iyang gimit ang mga apostles. Though some of them doubted, according to the Bible, mao na makita na to mga igsoon, kung ang tanan pa lang to wala nag-doubt. O imagine ninyo mga igsoon ang production sa mga wala nag-doubt. Di ba? Nindot kayo. So kung ang tanan pa lang wala nag-doubt, pero some doubted man. Karon mangutan ako, how many of you doubted? How many of you believe? Yan na i-establish sa Ginoo that we need to adapt. Nga dapat maugyoy mahitabo ba? Maugyoy matuman. How many of you understands that? Or understand that? Mission, kanang Great Commission. How many of you knows it? How many of you willing to do and accomplish it sa imong kinabuhi? Okay ba ta dili kita mo'y kanang barometro mga igsoon nga matapos ng tanan ini kamatay na to. Dili wata nagkuan na, wata nagtudlo ana. Pero samtang kita mo'y naa karon. Dapat mahimo tang part sa pagpatuman. Ato maning turn karon. Turno ni nato ron. Pero kita nga mga Kristohanon muratag kanang buang-buang sa atubangan sa Ginoo kay ato laging turno ron pero turn between two lovers man ka. Na Ginoo nahigugma nimo si kay ingon I love you Lord pero laa man sa kay nahigugma sa kalibutan. Nya ningon ang Ginoo kung nahigugma ka sa kalibutan ang gugma samahan wala nimo. Di ba nato pwede mga igsoon nga atong duhaon? Damo na i-give up nimo ang usa. Atong hinumduman na i-offer ang Ginoong abundance mga igsoon. Number 2, Solomon's wise request. Dili believe kay ko ni Solomon mga igsoon in 2 Chronicles chapter 1 verse 10 to 11. 10 to 11. Ingon sa Bible, give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge this thy people that is so great? Again nagbase ang iyang gipangayo sa gusto niyang ma-establish nga maoy gihatag sa Ginoo sa iyang amahan. So kung unsa man iyang request, didto niya gipasibo mga igsoon sa kanang gi-establish sa Ginoo sa kinabuhi sa iyang amahan. Karon kita ato na ning turno nangayo tas Ginoo. Unsa may atong gipangpangayo sa Ginoo? Nahimo ba ng tabang? Nahimo ba ng aid kung unsay gi-establish sa Ginoo sa simbahan? Nahimo ba na siyang aid sa pagpatuman sa imong paghimo sa Great Commission? Mao nay dako kay pangutana. Kana may imong sige ampo sa Ginoo everyday ba Lord giyahi ko karon Lord panalangin ni akong buhaton ron kana para asa man na it has something to do with the Great Commission or not? Kay dihata nga shoot sa banga ni Satanas. Makasabot ta mga igsoon. Ano ang imong pag-eskwela para ba na sa Great Commission o para sa imuhang kaugalingon nga plano sa imong kinabuhi? Muna lisod kayo nato i-give up mga igsoon because we believe nga kanang imong nahuman mo na importante kayo kay mao guni akong gihaguan. Is it more valuable than soul? Mo na dako kayong question kita ginaghatag problema sa atong kaugalingon because we are trying to establish our own life aning kalibutan na mao na nga gusto nimo nga magamit nimo kay ikaw gig-establish ana. Di ba? Unya daghan kayong mga
kuan ka ng mga sulsultant sa imong kinabuhi. Nakahuman ko ka. No, doktor ko ka, engineer ko ka. Unsa pa na nahuman diha mga kaigsunan. Pero di ba nimo gamiton para sa imuhang kalampusan sa kinabuhi. Nya kay kag hantod kanon sa ara ka magginhawa. Kumusta man ang gi-establish sa Ginoo mga igsoon sa iyang simbahan nga diha ka gibutang? Is there any plan nga i-accomplish nimo mga igsoon nga dad-an nimo ang Ginoo mga bunga sa imuhang kanang pagpangabudlay diha sa pagwali sa ebanghelyo? O mo appear ka nga ako nindot kay akong kinabuhi kay nakahuman gud. Adili day Ginoo ana. Dapat dili mo gawas ngayon ana mga igsoon. It is hard to understand kay mo magoy trend sa kalibutan God. You need to go to school, you need to have a better education to have a better life. Tanawa, unsa na ka misleading? You need to have a better knowledge of the Word of God in order to have a better life. Dapat mauna. Unsay tudlo sa kalibutan? Good education. Don't get me wrong ha. I am not against education kay needed na nato, but never use it as a main thing of your life. Ang Bible ra gyud gihapon mo main thing. Kung unsa may ma-achieve nimo sa kalibutan, gamita na to be an aid mga igsoon sa imuhang main thing. Ug sa pagkaon pa na side dish ra na. Sidelines. Ang imong main gyud sa kinabuhi kung unsay gi-establish sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay mao na reason mapapas ni tanan ang magpabilin og madangat to sa iyang gingharian katurang nagtuman katong nagpadayon og unsay gisugdan sa Ginoo sa Calvary. Mura gyud na. Ang tanawag sunugon na ni tanan asa man ang edukasyon. Wala. Yam yun ka nga sunog-sunog gud taon di na tinuod sa di tinuod. Kaklaro nang gisulti sa Bible mga igsoon. You read Thessalonians na adiha, makita nimo sunugon sa Ginoong kalibutan. Sa Revelation, iyagyag sa Ginoo ang kalangitan. Mga tagak ang bituon, dako pas kalibutan, mga igsoon. Mo nalipay kay mo na mga falling stars. Di na, stars, oy. Mahulgan kag bituon, mga igsoon, papas ning atong nasod. Papas ning earth. Di ni may tsurag, mahugan ning bituon. Di ba? Daghang kitag mga ignorance mga igsoon. Si Solomon, nindot kayo iyang gipangayo, wag yun nasipyat, kay nagbase magod siya sa kabubuton sa Ginoo, nga gihatag sa Ginoo ngadto kang David. So mo na sa diyang nangayo na siya, sakto. In verse number 11, and God said unto Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Nalipay ang Ginoo sa iyang request. O karon, gisugot tas Ginoo. Gibutang ta sa iyang buluhaton. Unsa na may mga gipang pangayo ninyo sa Ginoo? Na? Dagha mga batan-on sa simbahan mga igsoon, ang ilang mga pangayo sa Ginoo, Lord, madawat pa unta ko sa mga kanang gipang-applyan nila ba? Did you even consider your church? Unya, kuan pa kayo, mga hilason kaning uban, mga igsoon. Lord, kanang madawat unta ko dito sa abroad kay para makatabang ko sa among simbahan. O kinsa man ka? O tanawag na ka-abroad na. Unsa man imong huna-huna, ikaw mo'y mahimong pinanser sa simbahan, nga iya man as Ginoo. Di man nato pwede pulihan mga igsoon ang sistema nga gihatag sa Ginoo, nga gusto sa Ginoo nga ang simbahan panalanginan sa Ginoo financially pinaagi sa pag-uli sa tithes, paghatag sa offering.
Dili pinaagi sa imo magpakahiro ka mga igsoon nga ikaw kintahay mo'y tinubdan sa mga panginahanglan anang simbahan na pulihan nimo Ginoo. It cannot be done with one person. It should be done by every part of the body. Mo nagingon nga every part supply it. Sabot na? Kay lisod kaayo kung naay part sa imong lawas mga igsoon nga wa na nag-supply sa panginahanglan sa tibuok lawas, paralyzed na na. Ang madugay, madugta na. Kay dead part na sa imong lawas, it needs to be removed. Nakasabot ha? So, kita, one body man ta. Every parts of this body should function. Dapat ikaw may usa ka part ka nga mahimong naas kalihukan mga igsoon sa pagpatuman sa gi-establish sa Ginoo sa atong simbahan. Pila kaha kapag ampo nimo nga nalipay ang Ginoo sama sa pag-ampo ni Solomon. Nindot ka iba because this was in thine heart. What is in your heart tonight? When you utter your prayers, what is in your heart? Because, pwede man na isulti ni Solomon, pero wala sa iyang heart. How many prayers you uttered not from the heart? Nga ang imong baba, lami kayo paminahon mga kaigsunan, but God is watching your heart, it's empty. Nindot kayo mo mga prayers para sa buluhaton sa Ginoo. Lord, nag-ampo ko nga nindot unta ni para daghan mga kalag, madana mo Lord. But in your heart, wala gyud kay tinguha magdag kalag. Tuguti Lord nga kanang makaangkon mi og nindot kay nga property, but in your heart, you are robbing the Lord. Where is the reality? Pero si Solomon, sa diyang nag-ampo siya mga kaigsuunan, nindot kaayo paminahon, kay dili para sa iyang kaugalingon. Doon na ngayon siya wisdom for himself in order to lead the people of God. Para sa kabubuton sa Ginoo gihapon. But he never asked riches for himself. He never asked honor for himself. Wa siya ringon nga himo ako nga pinakasikat nga hari. Wa siya nangayo anak mga igsoon. Ang iyang gipangayo para gyud nga matuman niya ang iyang obligasyon isip sa kahari. O karon, tan-awa na, paminawa na inyong mga pag-ampo mga igsoon kung ang unod ba ana para matuman nimo ang imong pagka-servant sa Ginoo. Or para matuman ang imong gusto. Ang question na inyong kaugalingon. Mao na nga dili nindot ang atong kaugalingon mga igsoon nga kinabuhi nga Kristohanon tungod kay wa may Ginoo nga nalipay. Wala man siya nahimaya sa atong pagampo, prayer pa lang, palpak na ta. Pero si Solomon, wise request. So how is your request to the Lord? How is your prayers? Nga gi-uttered nimo sa Ginoo. Makapalipay ba sa Ginoo? Oh, ikaw rin malipay, anak. Last, number 3. God's promise of prosperity. In 2 Chronicles chapter 1, 12 to 13, ato ipadayon mga igsoon, the Bible says, wisdom and knowledge is granted unto thee. Kaya mo may gipangayo. Para asa ganini? Na kaning knowledge and wisdom? To govern properly ganto sa God's people para mapatuman ang gisugdan sa Ginoo sa iyang mga katawhan ninduta na nga desire. Oy, niyo na Ginoo ako nang ihatag nimo and I will give thee riches and wealth and honor such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Wa niya pangayua, pero gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan, tungod kay sakto ang iyang kasing-kasing. Ang mga Kristohanon karon nagsigig pangita og riches, nagsigig pangayo sa Ginoo og earthly riches, honor, mga igsoon, pero wala gyud gi tugot sa Ginoo tungod kay ang ilang kasing-kasing dili man sa pagtuman sa
sa kabubuton sa Ginoo. Kung masunod pa lang ni nato mga igsoon, reality in your heart, your sincerity sa buluhaton sa Ginoo. Ang unang yun makapansin ana, ang pastor yun, kay ako may naadre. Ako may nakaibaw nga sincero ka sa buluhaton. Ako say makaibaw nga zero ka sa buluhaton. Di ba? Or sin ka sa buluhaton. Kaya magbuwag na ganang sincero, problema na, it's either sin or zero ka. Di ba no? Pero kung imo ganang tumanon, o kanang itapot na nimo, nindot kayo na siya. Kay zero gyud ang sala. So pag nasinsero na ka, wag gyud sala dautan sa imong unahuna mga igsoon. Ang imo rang is your sincerity in serving the Lord. To honor God, to please Him. Maura na, ug wa kay kanang plano nga dautan sa imong isig ka Kristohanon, gadiritso-diritso lang kag pangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan. Ug mo na makapalipay sa Ginoo, and your supplier is God. And I will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. And God shall supply all your needs. Mo na nindot kayo. No? Kung atong sabton, ang giingnan ni Apostle Paul ana, but my God shall supply all your needs. Katong mga taong nagpagamit, nga nagsupply sa iyang mga pinanglan. Amen? So, I cannot tell you also that my God shall supply all your needs. Nga si magkagpanuli sa Ginoo. And the more ka nagsig panuli sa Ginoo, mura kang nagampo nga mamatay na si pastor. Kaya ang imong pagpanuli sa Ginoo, mao man ang pag-deprive nimo sa pagkaon sa pastor. So mo na imuhang kasing-kasing, mo na nakita sa Ginoo, you want your pastor to be dead. Yung siya siya may mapuli diha, ligapon ka mo uli sa tay. So gusto nimo tanang pastor mamatay. Mo na siya hubad anak mga igsoon. So di lang kay gitulis nimo ang Ginoo, imo sad patyon ang man of God. Mo na kisa may Ginoo malipay anak bi. Nga kung imo ra ganil ang awayon ng man of God, bunalan man kas Ginoo, touch not God's anointed man. Much more, gitulis pag yun nimo ang nag-anoint. Dako kayo ng problema. Di ba? But God promised prosperity. Wala gipangayo ni Solomon, gi-add sa Ginoo because God knows that Solomon needs it. Do you know? Do you believe that God knows that we need money for rental, for kanang purchasing, sa atong mga panginahanglan? Do you know that God knows that we need it? So He will provide. Ang pangutana, sakto ba imong gipangayo? Ang imong gipangayo para ba matuman nimo ang imong obligasyon isip Kristohanon? Ang imong gipangayo para ba sa pagbuhat nimo sa Great Commission nga mo'y gi-establish sa Dios sa iyang simbahan? Mo iyang gimando ba? Mao ba na imong gikuan gitinguha? So why problema ning earthly riches? Wealth, why problema? I-honor ka, why problema? Ulaliman ka ang kuan ang paghatag pag Ginoo na imo hatag, why sama nimo? Why sama nimo? Mga igsoon, hindi na ka kinahanglan pa makikindigay dito sa uban kay wa nay sama nimo. Lahi ka, bisag asa ka mabutang diha, you are different. Nahimo kang role model, mga igsoon. In verse number 13, then Solomon came from his journey to the high place that was at Gibeon to Jerusalem. Kaya ba mo usaning high place, mga igsoon? The place of worship. So niadto siya dito sa Jerusalem, from before the tabernacle of the congregation, and reign over Israel. Wala siya ni diritso o atubang sa mga tao, ni agi gyud siya sa tabernacle. So sa may importante siyang kinabuhi nga ma-please ang Ginoo. So kani atong kinabuhi mga igsoon, so may gusto na to i-please. Di ba mo
Kinsay gusto ninyo i-please, kanang gisigihan ninyo hangyo og please, please. Tabangi ko, please. Do not please people. Let's please the Lord. Himayaon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon, kay siya ra ang able muhatag na to sa iyang gi-promise nga prosperity. Do not run after the world's prosperity. Never compete with the world, mga igsoon. They're running after prosperity. Kung makita nimo ang mga tudlo sa kalibutan about gaining, daghan kayo. That is not for us. Amen. Amen. We have ours. Naay para ato, mga igsoon. And the more you apply the lesson from the Bible in order to gain, not for selfish gain, but for the souls of men, para mahimo kang panalangin, ang Ginoo di gyud kapiyungan. So nindot kaayo ni mga igsoon to begin with. Karon tuiga daghan kay tag mga sipyat sa 2024. Perting gukod og kwarta mga igsoon yung wag na apsi. Ang ato mga young people kapila na bisag di young people, mga men, mga married ladies, kapila na mo nagsig panghitag trabaho unsa may nahitabo ana. Ha? Kapila na mo nasumok mga igsoon ana mga lugar nga nakakwarta lagi ka pero nalipay bang Ginoo diha. What is more important for you? Asa naman ang Great Commission? Gidaladala ba na nimo? O na konsumisyon? Kung ang pastor magkonsumisyon nimo labaw ng Ginoo. Kaya makita nako surface ra, ang nakita sa Ginoo imo kasing-kasing. Di ba? Yan, bisa pa mayon ka nga, pastor, ang nakita nimo dili magina tinuod. Wa na jud ka katugkad sa akong kasing-kasing. Kung makiba, kita palang ka sa akong kasing-kasing, pastor. Mga igsoon, the abundance of the heart, the mouth speak it. Nakasabot mo? How can you be for the man of God if you are against the teaching of the man of God? Dili na pwede nimo mahilot-hilot mga igsoon. Di magyud pwede nga ug unsay gisulti nimo lahi kintahay ang naa sa imong kasing-kasing. O dapat ato gyud ang bantayan mga igsoon kay muhungaw magyud ang aso. Di magyud na nato makip. So ato gyud kanang tinguhaon ba nga kung unsa magani mo gawas kanang nakita sa Ginoo sa atong kasing-kasing mo nay manggawas mga igsoon. Ang importante gyud unsay content sa imong kasing-kasing. Iyabang kabubuton ang naa diha. Well, to follow the Lord needs a lot of courage. Courage gyud. Makita nimo sa Bible mga igsoon tanang tawo nga nisunod sa Ginoo were courageous. Even the little child during the feeding of the 5,000. What a courageous child. Iyang bound, iyang gihatag mga igsoon. Tistingin na inyong mga anak, tagaan na inyong kuha niya, pangayoon, hindi na ihatag. Oy. Maggubat, hindi na isurrender yun. De, ako ne! Pero mga kaigsuonan, isog kay siya nga ni hatag. Tanawa na mga gipanggamit sa Ginoo o gipanalanginan sa Ginoo mga kaigsuonan. Isog kaayo nga ni surrender. Kay mo kasi kinaisugan nga tao kanang dili ka na mga tao nga nakasequester, nakailog, nakapatay, nakakuha sa ilang kabtangan. Dili ka na ang pinakaisog nga tao sa Bible mga igsoon, katong nag-release. Katong nag-surrender. Makasabot ta? Dili kayo na isuga rin nila kay daghan na kayo silang nakanker. Dili oy. Ang pinakaisog kanang maghabwa ka sa imuhang panudlanan ba ug imong gitabag didto sa mga kun po isog kayo. Okay ni, diri kinsa may isog diri tinuod. Kanang di manulis. Kanang di mahadlok mahutdan para sa buluhaton sa Ginoo. Muna isog kayo, ang Ginoo may mabahala nako isuga gyud ani niya oy. Naliman ka,
At stake nimo ang kinabuhi sa imong mga anak tungod sa imong pagsalig sa Ginoo. Kaisog ana. Kuan na good. Visible na na. Imo na nang gikuptan. Pwede na rin may palit og bugas. Sudan para mga kaon imong pamilya. Pero gisurrender nimo sa Ginoo, Lord. Di man ni ako. Imo man ni gipanggutom mi karon pero we cannot eat this. Because it will be converted into a curse to my family and me. Isog na. No, kato mga talawan. Bisag unsa na lay kanon, basta makita na. Basta maggimok diha mga igsoon kanon. Ano yung mga talawan, why paglampos kinabuhi na mga kaigsuonan? Di ba? Be brave, bragod. Di ba, mo na gingon sa Joshua, last na to nga message ani. Be strong and be very courageous. Mo sa na challenge kagahapo o kaganina. Di ba? Faith over fear. Be very courageous. Di ba? Giingnan ta ka. Kay ang Ginoo mag-uban nimo. Oh, giubanan man din ka sa Ginoo nganong mahadlok man ka. Nganong mahadlok man ka mo kuan ana, mo release. Amo na diha nga ma-question ang atong pagtuo mga igsoon. So I hope that this 2025 lig-uno na to atong pagtuo. Saktuhon na to atong mga request sa Ginoo. Dili na to tangtangon mga igsoon kung unsay gi-establish niya sa atong kinabuhi nganong nangaluwas ta. Naluwas ta pinaagi sa ebanghelyo, kanang ebanghelyo gi-establishan na sa Ginoo sa atong kinabuhi para atong dadon-dadon mga igsoon ug atong ihatag pod sa uban. No? Na sa Great Commission, gisugo sa Ginoo nato to preach the gospel of the Lord. Not only teaching them but also teaching them nga magkuan sila, maburied with the Lord in the water of baptism. And then winning them after sila na wet. Winning them. Ato sila patubuon. So dihan mo mahibaw kung tinuod ba yung luwas. Tinuod ba yun nga bunga. Kaya nitubo man. Di ba? Daghan man usahay. Abi na tog luwas. Di ay. Kaya may luwas mga igsoon nga dili mo sprout. O niya, pagkahuman, mamunga siya na. Mag-desire siya nga mamunga sa ko. Kaya namunga man ka. Mamunga sa ko. Pero kanang imong disciple, wag yun ay desire mamunga. Agoy, ampo yun na nimos Ginoo. Nga matinuod yun na siyang pagkabunga. Di ba? Kaya mo man ay gisulti God sa John 15. Bear much fruit and that ye shall be my disciple. So, kano sa kamay mong disciple? Kung namunga na ka. Una, dito pa ilad yawa mga igsoon. Naghanap kay kag-disciple. Wa gani di personal devotion. Amen? Wala gani nimo nakit-i nga nag-offering. Kay usa man guna god, mao mo ganay first level of kanang sincerity. Kanang offering, di gani mo kapasar sa offering, ay gimog expect og growth. Spiritual growth. There is no spiritual growth if you don't know how to give. Wa gyud igsoon. Kay dako kay panalangin gisaad sa Ginoo sa giving. Og dili ka spiritually grown, unsaon man na nimo ang ihatag sa Ginoo nimo? It will destroy you. It will draw you away from the presence of God. Mapariha ka atong prodigal son mga igsoon. Dili sakto iya kasing-kasing sa iyang amahan. Gusto na niya kuhaon ug unsay na niya para iyang idulinghayaw dito, malipay siya. Siya ray malipay, ang iyang amahan biyaan niya. Sabda na to. Mo na ang Ginoo dili siya mosugot. Mo na naa na sa primero gyud nga learning. Pila na ka years nga Kristohanon, naka-learn na ba ka giving? Na master na ba na nimo? Na perfect na ba na nimo? Tarungan ninyo tubag, makita na ba resulta? Makita yung resulta. Pasabot na ng perfect, sakto ang numero, saktong kasing-kasing. Kaya naaman din nagkasayop-sayop. Usay, sakto na itong numero, naglain na itong kasing-kasing. Wrong na nga tubag. Pag-abot na dito sa tronos Ginoo, wrong gyapon na siya. Di ba?
O ya, sakto kintay mo kasing-kasing, lipay kay ka, kay kuwang man imong gihatag. Wrong gyapon na siya. Di ba? Mo man ka nakailad. Di ko kinahanglan yung ilaron, kaya di man na ako Di man ako'y nagtudlo, di man ako'y nagsugo ni mo ana ang Ginoo man. So, ato ning hunaw-naon mga igsoon, karong 2025 para bubuan ta sa Ginoong panalangin, i-learn na to ng mga first level of kanang learning. Amen. Nadiha ang giving, Amen. soul winning, mga basic na mga igsoon, revealed will of God. Para igabot sa unahan, nakapasan na tana, muhatag na Ginoong mga special will. Suguon na kas Ginoo mga igsoon. Probably, himuon ka sa Ginoong mensahidor, himuon ka niyang pastor, kay masaligan na ka sa katawhan sa Ginoo. Amen? Ang imong ipatuman na gyud, bahala na musukwahi ng mga tao. Ang imong ipatuman, kabubuton gyapon sa Ginoo. Mo na kuan ni Solomon. Ayog tuguti Lord nga ako mo ikuan katong establish nimo sa kong amahan. Mautoy ako ipadayon. So kani pag naanay makita sa Ginoo nga angayan diri, kung unsay gi-establish sa Ginoo sa kinabuhi sa imong pastor, unsay gitudlo, mo na imong dadon-dadon dito gipadayon nimo. So unsa ka pag-approve sa Ginoo nimo nga sukwahi mo sa kuha. Wa mo ko gitudlo diri dautan diri nga malayo mo sa bulhaton. Lunlon man ni ato mga igsoon. Mabitaw di kauyon ni mga Kristohanon kay matod pa, too good to be true. Tinuod man na. The blessing of the Lord is too good to be true. Ikaw ba bubuang kang panalangin, wanay kabutangan? Di ba? Pangayo bisag unsa, ihatag sa imuha. Di ba na siya too good to be true? Sana all. Makaingon ta anak, sana all. Matagaan. Di ba? Pero, tinuod man na. Everybody can receive. So these points highlights the importance of seeking wisdom and God's favor, which in turn, kung imo na nagipangita mga kaigsunan ang wisdom o favors Ginoo, mo lead na nimo sa tinuod nga prosperity. So meaning na ay false prosperity. And we call that bribery. No? Bribery, under the table. Napalit ka sa yawa. Muna magkwanta mga igsoon, naghang mga hukmanan nga nihatag na sa statement, pag-abot sa unahan, nibali og statement. O tingali, natunulan tog under the table. O, diba? So kita, dapat di na to usbon. So ang Ginoo ra may di ka mao mo usab, mo atong sundon. Pag ato na mapangayo mga igsoon ang iyahang favor o ang wisdom, naa natay knowledge sa iyang pulong, wa na. Mo na mo lead nato dito sa tinuod nga prosperity. And the true prosperity naagi na sa baba sa isda. Sa isda na to? Kalag sa tao. Naana sa baba sa mga kalag sa tao. Ang true prosperity. Kaya naa maunay gatangag og dako kay ganti mga igsoon. Gitawag na sa Ginoo treasures hid on earth. Pasabot na ng treasure, pwede nimo nag-ingnon nga diamond na siya, gold na siya mga kaigsunan, pwede na imo tawgon diya sa unsa nga mga precious stones nga pwede nimo ma-convert unya ang Ginoo mo'y mubugti ana didto. Daliman ka usa unya nga masulwining nimo, himuon day sa Ginoong pastor. Di ka malipay ana. Nga magtan-aw na ka, ako medyo gigamit sa Ginoo nga masulwining ni siya. Oy, pitig yung tago-tago ani niya. O, katong gigamit sa Ginoo nga isulwining ko, nga moagi kog luyo, moagi mo, amba kog bintana para lang di ko madakpan. Pero pertigo niya paningkamot nga iya ko makorner sa pulong sa Ginoo. O kadak kong lipay atong makakita mga kaigsunan nga ang bunga sa iyahang pagpaningkamot nga masultian ko sa pulong sa Ginoo. Nindot kaayo? Wala, what if ikaw usa na mo gisulwining nag-missionary. Usa ni mo gisulwining nahimong martir. Nga niadtog nag-mission og Africa didto gipanitan mga igsoon, wag gyud na-give up sa iyang kaluwasan.
ni adto og North Korea. O ganong North Korea pa magyud siya nagwali ba? Kay di man gud ka kabuot og asa kay ipadas Ginoo. Ni adto og Laos, ni adto og Vietnam, gipanglutos, ni adto og India. Gipampatay. O di ba? Wa jud ni give up sa ilang faith. Kaya maka-question ta nga, ngano mo na sila ngadto man delikado man na, you cannot question God's leading. So pag naka-experience na mo ana, ikaw po di ka kasabot. O nganong ako na akos babag, nganong wa ko ni diritsog Thailand. Nganong ni sangit magyud ko diri sa Lapu-Lapu mga kaigsunan. I cannot question God. Amen? So kung unsa magyud iyang plano sa kinabuhi nako aning iyang buluhaton, siya ra gyud nasayod ani mga igsoon. So padayon lang gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo, buhaton nato atong best. Ipatuman nato kung unsa iyang gi-establish, wa may siya laing gi-establish sa church. Nganong namatay siya, nganong nalubong siya, nganong nabanhaw siya. Wa may lain. So di nato usbon. Di ba? Pwede ta maglingaw-lingaw, pero di nato pwede ipuli siya. So without pa nakasabot ta ani. I read ba? Every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful message that you have given to us the first Wednesday of 2025. Salamat kay Lord sa imong pagpakita sa imuhang panalangin sa mga musunod nimo, Lord, sa magpakita og sincerity sa pagpangalagad nimo. Nagampo ko, Lord, nga kani nga portions kinabuhi ni Solomon makopya namo. Nga dili mi mahadlok, Lord, sa buhat sa dapat kung unsa imong i-establish sa imong church, dapat maupoy amo ang i-establish sa among kinabuhi para ma-intune ang among mga lihok, Lord, sa patuman sa pagwali sa imong ebanghelyo. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan nga naa karon. And I pray that you will bless them in this invitation, O Lord, that you will help them to be in the altar tonight, praying and asking you, O God, to help them to bear fruit. O ang ebanghelyo maugyoy among dadon-dadon anywhere, O God. And thinking always of the Great Commission nga mahitabo gyud siya sa among pagpangalagad, Lord. Salamat kayo. And this is for your glory, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. The Lord blesses you.